Ito pong si Sara Duterte ay nakatakda po sanang bumiyahe pa-Japan, ngayong, 19 hanggang 24. Kaya lang nga po, ang problema, siyempre 'di ba, hindi naman puwedeng ilihim kasi yung mga biyahe-biyahe na 'yan. Hindi 'yan puwedeng ilihim sa taong bayan. Hindi 'yan puwedeng sabihin, ah, na, "O isikreto niyo lang, lalakad ako, huwag niyong ipagsasabi." Hindi po pupuwede 'yan, 'di ba? Katulad po ng ating, Pangulong Bongbong Marcos, kada lakad niyan, as official function niya bilang presidente, kada lakad niya niyan ay kailangan nating ipaalam sa taong bayan. Kailangang, sabihin ng opisina ni PBBM, "O pupunta akong, Japan, pupunta akong Singapore, pupunta akong Indonesia, makikipagpulong ako sa ating, mga kaibigang, nasyon, sa mga lider." Yan yan po ang trabaho ng, presidente, 'di ba, na magkaroon ng special working visit. Hindi po special, vacation, special working visit po ang, ipinupunta doon ng ating pangulo sa ibang bansa. Ngayon, dahil nga po itong si Sara Duterte ang kanya lang naman, ang kanya lang namang mandato ay maghintay, ng, pagkakataon na mapalitan niya ang presidente, kaya po wala talaga siyang official function para magpupunta sa ibang bansa. Ah, Nung pong panahon ni Leni, nabalitaan niyo bang si Leni ay naglamyerda ng naglamyerda sa ibang bansa? Para para mamahinga, mamasyal o kaya ay mangampanya? Hindi po niya ginawa 'yan. Hindi po ganyan si VP Leni. Alam niyo hindi maiiwasan maikumpara si si Sara Duterte kay VP Leni kasi si VP Leni, oo nga tinatawag na Leni Lugaw noong kapanahunan ni Digong, pero masasabi natin na hindi po hindi po ito hindi mapapantayan ni Sara Duterte ang isang Leni Robredo. Sa totoo lang, pagiging vice presidente, hindi po. Kasi si Leni panahon ng, mga ganyang bagyo, ganyang mga suliranin ng bansa, 'di ba, magkaroon ka naman ng 'di ba, si VP Leni may empathy, sympathy sa ating mga kababayan. Itong si Sara, kung maalala ninyo around 2024 yata 'yun, bagyuhan din, pero saan pupunta? Concert sa Germany. Ah, nung pagdating ng Germany para ma-save siya na hindi siya maglalamyerda, hindi pumunta doon para manood ng concert, nakipag-meeting sa mga OFW doon. Yung iba bumiyahe pa ng pagkalayo-layo, ilang piraso lang naman, parang wala pang 20 yung kanyang mga OFW na nakakausap doon at, karamihan po ng mga OFW na yun, mga DDS lang talaga. So yan yung, ginawa ni Sara na hindi po makakalimutan ng ating mga kababayan. Panahon ng bagyuhan, yan ang kanyang pinili, ang pumunta ng Germany at maglamyerda. At balita pa nga natin do'n kasama pa yata yung buong pamilya niya kung di po ako nagkakamali. Ngayon, dito sa biyahe niya na ito sa Japan, mauulit na naman sana. Panahon ng bagyuhan, aalis na naman. 'Di ba? Maglalamyerda na naman 'to at ang iniisip, mangampanya na. Actually, yung mga pag-ikot-ikot nito sa iba't ibang bansa, campaign na po 'yan. Hindi lang siyempre matatawag na kampanya kasi nga wala pa namang campaign period, pero early campaign na po 'yan. Alam niyo ang mga mga ganiyang, OFW, kasi ako naging OFW ako, sa Malaysia. Nung pumunta po si Digong ng Malaysia, meron akong noon, parang passes para makapasok doon sa, ano ba pangalan nun? Basta yung pinagganapan na banquet hall ba tawag dun? Basta yung parang pinagganapan na lugar kung saan pumunta si Digong. Nagkaroon ako ng passes.
Kaya lang, ang nagkaroon ng conflict sa trabaho ko, parang 4:00 yata pupunta si Digong o 5:00, ang out ko 6:00. Bibiyahe pa ako papunta dun sa ano, sa pangalan nito, doon sa lugar nga kung saan pupunta si Digong. Alam niyo, sa Filipino community napakalakas ng, ganiyang impact na pinuntahan kayo ng presidente ng, inyong bansa. Tapos 'di ba, makikipag-meeting pa sa Filipino community, kaya ano 'yan, yung ganiyang ginagawa ni Sara strategy 'yan. Alam niya na tatatak na 'yan sa isipan ng mga Pilipino. Oh, pumunta dito si ano, si VP Sara nung panahon na 'yun 'no, oh. Kaya early campaigning nga po 'yan, eh. Kumbaga one step ahead na si Sara Duterte sa mga magiging kalaban niya sa 2028. Umaabante na siya, nangangampanya na siya, samantalang yung kanyang mga magiging katunggali, nagtatrabaho pa. Inuuna ang, pagseserbisyo sa bayan. Yan po yung ano, yan po yung, kanyang, ah, ginagawa nitong ating mga magiging kandidato sa 2028. Kaya nga etong si Sara kung mapapansin ninyo hapit na hapit 'to, haplit na haplit ang kanyang ginagawa sa pagpunta sa iba't ibang nasyon, 'di ba? Meron talaga siyang, may ano na, may schedule na talaga na magpasyal-pasyal sa iba't ibang bansa. Kung, pagpunta niya doon ay for business or para sa kanyang function as, Vice President, wala talaga, eh. Kasi wala nga siyang mandatong ganyan. Hindi niya mandato ang magpunta na magpunta ng ibang bansa at makipagpulong sa Filipino community. Pero ginagawa nga ni Sara para ano siya, one step ahead sa kanyang mga magiging katunggali. Ngayon, ito po ang sinabi niya dito sa statement niya. Ito, basahin ko yung statement niya. Excuse me po. Ito yun, statement ni Sara Duterte. Sabi niya dito, where do public funds go? Transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. The Office of the President issues travel authorities to numerous government offices, including its own officials and employees. In this light, the public would surely appreciate full information on the travel expense incurred by these offices and officials, including the public funds used for such trips. From here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expense and public funds involved, be made available to the public. Ang ano, ang kapal ng mukha nitong si Sara Duterte, 'di ba, ay siya pa yung nagsasabi ng ganyan na saan napunta yung, public funds. Alam naman natin na siya yung may issue ng impeachment trial, 'di ba? Siya ang merong, problema diyan. Bakit? Meron siyang impeachment trial, hindi niya pinupuntahan. Nasa Quezon City lang yata yung Congress na yan, yung House of Representatives. Ah, Pero siya, nakakarating siya hanggang Dahig, nakakaikot ng Europe, nakakaikot ng Korea, nakakapunta ng Australia, 'di ba? Nakakapunta kung saan-saan, pero yung nandito lang sa Pilipinas na pagkalapit-lapit, hindi niya pinupuntahan. 'Di ba? Ngayon ikaw pa ang may gana, Sara Duterte, na magtatanong ng ganyan, ikaw pa ang, may lakas ng loob na magtatanong ng ganyan. Ngayon, meron pa po siyang isang, statement na inilabas. Teka, hanapin natin yung isang statement niya. Meron pa yang isang statement na inalabas, patungkol naman dito sa ano, GMA News ko yata nakita yun. Meron pa siyang isang statement po na inalabas patungkol po sa ano, sa pagkansela ng kanyang travel, ano na yan,
Yang travel authority na yan o travel permit niya. Okay, hanapin lang natin. Siya po yung nagpapakansela nitong ano na ito. Okay. Ayun. Palaces, Sara Duterte cancel Japan trip. Ayun. At ang kanya pong inirereklamo ay eto nga daw pong kanyang lakad ay na-expose at napakadelikado daw nito para sa kanya. Na para sa atin, para matatawa ka kasi delikado sa kanya samantalang isa siyang Sara Duterte. 'Di ba? Isa siyang Sara Duterte. Hindi naman siya isang Makmak Pablo lang. Hindi naman siya isang simpleng tao lang, 'di ba? Hindi naman siya isang tao lang na napakasimple, simpleng mamamayan lang. 'Di ba? Buti sana kung kung isa siyang simpleng tao lang, 'di ba? Sara Duterte 'yan eh. Ngayon ayon nga po dito sa post na ito, ayan nakita na natin. Sa post pala ng GMA, ang sabi dito, Vice President Sara Duterte said that she has canceled her plans to fly to Japan on August 19 to 24. My plans have since changed, and the update information on this matter was formally submitted to the Office of the President, the Vice President said in a statement. Likewise, I wish to again remind the Office of the President that the continued publication or disclosure of my schedule is a matter of serious concern, particularly as it compromised my personal security and exposed me to heightened risk. This was also confirmed by Palace Press Officer Yusek Claire Castro to the Malacanang Press Corps. Travel authority was issued on August 17. It was asked by OBP to be cancelled on August 18. There is a TA for Japan. There is no issue on accuracy on that because there is TA. On BP Duterte's comment saying that the disclosure of her schedule is a matter of serious concern. She should be reminded that she is a public official and cannot just hide her face wherever she goes. There is nothing wrong with informing the public about the travel authority as public funds are being spent on her security and staff. Ayun. 'Di ba? Buti sana kung si Sara Duterte ay hindi po gumagamit ng kanyang pondo para dito po sa paglakad-lakad niya na ito, 'di ba? Tayo po ang gumagastos niyan eh. Habang kaya nga parang lugi tayong mga Pilipino habang si Sara Duterte nangangampanya na ngayong 2026 pa lang, tayo ang gumagastos. Tayo po ang nagbabayad niyang mga ano na yan. Ganyang ano na yan, yung mga biyahe niya, tayo po nagbabayad yan. Mga pamasahe ng staff niya, pamasahe niya, 'di ba? Kasi parang parang ine-exercise na ni Sara Duterte ang kanyang kapangyarihan na vice presidente sa mga huling araw niya dito sa gobyerno. Kasi ilang taon na lang naman ang natitira, halos isang buwan at kalahati na lang ba? Tama ba ako? Isang taon at kalahati pala, sorry. Isang taon at kalahati na lang ang kanyang ilalagi sa gobyerno. So parang masarap ngayon mag-Japan. Ano tayo? Japan tayo, Japan. Pasyal naman tayo sa Japan. Tapos sunod niyan, punta naman sa ibang lugar, Thailand naman, Vietnam, 'di ba? Kumbaga parang sinusulit na ni Sara Duterte ang mga huling sandali niya sa gobyerno.
Baka nga naman anytime baka makulong siya o kaya ma-convict siya sa impeachment, 'di ba? Hindi niya na magagawa ito. Hindi niya na ito mapupulfill yung kanyang bucket list. Baka kasama sa bucket list niya ang Japan. Makasakay sa sa Shibuya bullet train. Kaya ito pong request ni Sara Duterte na ito na pamamasyal, bakasyon, kung ano man ang gagawin niya doon, hindi pwedeng ilihim. Gastos ng taong bayan yan eh. Katulad din ng pagpunta ni BBM sa ibang bansa, hindi rin pwedeng ilihim. 'Di ba? Eto nga katakataka. Security concern? Talaga? Putya 300, 400 ang iyong bodyguard. Kapag umalis ka, ilan ang bodyguard mo? Security concern pa talaga ang iniisip ng isang Sara Duterte? Sino magtatangka sa isang Sara Duterte? 'Di ba? Parang napaka-bobo nung magbabanta na 'yun. Kay Sara Duterte, bakit? 400 ang bodyguard niyan. Ilang tao ang bantay niyan kada aalis yan. Convoy niyan, ilan ang security niyan? Tapos security concern ang iisipin ng isang Sara Duterte. Oh, come on. Imposibleng magkaroon ng security concern ang isang tao na merong ganyan kalaking bilang ng mga tagapagbantay. 'Di ba? Kaya yung parang gusto ni Sara isikreto ang kanyang mga biyahe. Hindi pwede 'yun. O sige, isesekreto namin. Mag-resign ka. Pero habang ikaw ang vice presidente, pasahurin ka ng taong bayan, pinapasahod ka ng mga Pilipino, wala kang karapatang magsikreto ng pinupuntahan mo. Pa, doon lang tayo sa totoo. Hangga't ikay tumatanggap ng sahod mula sa mga Pilipino, wala kang karapatang magsikreto ng lakad mo. Kung pwede nga lang pati oras ng kain mo, oras ng tulog mo, malaman namin eh. 'Di ba? Pag-aari ka ng publiko. Taong bayan ang nagpapasahod sa iyo, kaya hindi ka pwedeng magpasikre-sikreto diyan. Pa-VIP ka na naman, ikaw talaga, Sara. 'Di ba? Dapat nga alam natin lahat 'di ba? For transparency 'yan. Ngayon, nung nasita na naman ng Bratinela, siya naman ang naninita. Where do public funds go? Kami nga dapat magtanong sa iyo niyan eh. Bago ka magtanong, sagutin mo muna kung saan mo nilustay, saan mo dinala yung 612 million na nilustay mo. Bangag ka talaga, Sara. Magnanakaw talaga tong bangag na to. Kita nyo na napansin siya, 'di ba? Napansin. Na question yung kanyang biyahe sa Japan. Kita nyo sagot? Where do public funds go? Samantalang siya yung hindi makasagot kung saan niya dinala yung pera ng OBP at ng DepEd.